Tinapon niya ang aking mga sakripisyo para sa isang huwad na reyna. Habang sugatan ang aking mga kamay sa paglilingkod, masaya siyang nakakapit sa iba. Huwag mong ipahiya ang mga santos, alamin mo ang lugar mo. Walang awang utos ni Marshall. Ngunit hindi niya alam, ang asawang minamaliit niya ay ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong bumubuhay sa kanila. Ngayong nagising na ang tunay na reyna, handa na ba silang matikman ang impyerno? Tinapon niya ang aking mga sakripisyo para sa isang huwad na reyna. Habang sugatan ang aking mga kamay sa paglilingkod, masaya siyang nakakapit sa iba. Huwag mong ipahiya ang mga santos, alamin mo ang lugar mo. Walang awang utos ng lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar. Ngunit hindi niya alam, ang asawang minamaliit niya ay ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong bumubuhay sa kanila. Ngayong nagising na ang tunay na reyna, handa na ba silang matikman ang impyerno? Napakaganda mo talaga ngayong gabi, Carmina, at bagay na bagay kang maging bahagi ng pamilya Santos. Hindi tulad ng isang hamak na tagaluto riyan na walang ibang ginawa kundi magmukhang basahan. Ang matinis at puno ng pang-uyang boses na iyon ni Doña Remedios ay tila patalim na humiwa sa malamig na hangin ng gabi. Sa kabilang banda ng pintuan, nanigas ang buong katawan ni Dora. Ang kanyang mga kamay na puno ng mga hiwa at sariwang lapnos mula sa maghapong pagluluto ay nakahawak ng mahigpit sa isang mainit na palayok ng sinigang. Inihanda niya ang lahat ng paboritong pagkain ng kanyang asawang si Marcial dahil anibersaryo ng kanilang kasal ngayong gabi. Sa bulsa ng kanyang kupas at namantsahang apron ay tahimik na nakatago ang isang tseke na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso mula sa Valeriano Holdings. Ito ang lihim niyang ireregalo sana upang isalba ang naghihingalong kumpanya ng pamilya Santos, isang sakripisyong ipinagpalit niya sa kanyang sariling dangal. Ngunit nang marinig niya ang mapang-aping halakhak mula sa labas, biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Parang nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti habang mabagal siyang humakbang papasok sa sala. Ang pamilyar na amoy ng kanyang niluto ay biglang nagdulot ng pagkahilo sa kanyang sikmura. Doon niya nakita ang pagguho ng kanyang mundo. Ang asawa niyang si Marcial, na kanina pa niya hinihintay at pinapanabikan, ay matikas na nakatayo habang mahigpit na nakakapit sa braso nito si Carmina. Ang babaeng estranghero ay suot ang isang napakamahal at kumikinang na bestida, buong pagmamalaking nakangiti na tila siya ang tunay na may bahay. Sinalubong ng malamig na tingin ni Marcial ang mga lumuluhang mata ni Dora. Walang bahid ng pagsisisi o pag-aalala sa mukha ng lalaki, tanging matinding pagkadismaya na parabang nakakita siya ng isang nakakapasong dumi. Ano pang tinutunganga mo diyan, Dora? Matigas at walang emosyong utos ng kanyang asawa. Kumuha ka ng payong at ihatid mo kami sa kotse dahil baka mabasa ng ulan ang sapatos ni Carmina. Nanginginig ang mga labi. Pinilit ni Dora na magsalita. Marcial, anibersaryo natin ngayon. May inihanda ako para sa atin. May dala akong tulong para sa kumpanya mo. Huwag mong ipahiya ang pamilya Santos ngayong gabi. Mariing putol ni Marcial na nagpakita ng labis na pandidiri. Alamin mo ang lugar mo bilang katulong ko dito. Bilisan mo at kunin mo ang payong. Wala nang salitang lumabas sa bibig ni Dora. Dahan-dahan niyang ibinaba ang palayok, kinuha ang malaking itim na payong at sumunod sa dalawa palabas ng mansyon. Sa gitna ng malakas at napakalamig na buhos ng ulan, itinaas niya ang payong upang silungan sina Marcial at Carmina
Hinahayaang mabasa at manginig ang kanyang sariling katawan. Pinagbuksan ni Marcial ng pinto ang kanyang kerida ng may buong pag-iingat at pagmamahal bago siya mismo ay sumakay at iniwan ang kanyang asawa sa labas na parang basang aso. Bumuhay ang makina ng sasakyan at walang atubiling umandar ito ng mabilis. Ang mga gulong ay mabilis na humawi sa mga pudol ng tubig, dahilan upang tumalsik ang makapal na putik sa lumang damit at sapatos ni Dora. Sa halip na punasan ang kanyang mukha na basang-basa ng ulan at luha, napaluhod siya sa malamig na semento. Nanginginig ang kanyang kamay na dumukot sa bulsa ng kanyang apron. Ang sobreng naglalaman ng tseke, ang nag-iisang pag-asa sana ng pamilya Santos, ay tuluyan ng nalusaw sa tubig at putik. Maingat niyang pinunasan ang dumi sa kanyang kupas na sapatos. Mas iniiyakan pa ang nasayang na regalong pinaghirapan niya ng lubos kaysa sa sarili niyang ginaw at panginginig. Sa gitna ng kanyang pagluha, dahan-dahang kinapa ng kanyang nanginginig na daliri ang malamig na locket necklace na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Sa loob ng maliit na alahas na ito ay nakatago ang isang lumang litrato ng isang makapangyarihang lalaki, ang kaisa-isang taong laging nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang tunay na prinsesa. Nanatili siyang nakaluhod sa putikan habang pinagmamasdan ng mapupulang ilaw ng sasakyan na unti-unting lumalayo at naglalaho sa dilim ng gabi. Ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa bubong na yero sa di kalayuan ay lumilikha ng mabigat at malungkot na ritmo. Paano pa siya babangon kung ang pamilyang inakala niyang tahanan ay siya mismong pumatay sa kanyang kaluluwa? Madilim pa ang kalangitan nang simulan ni Dora ang paglalatag ng kanyang mga panindang kakanin sa isang masikip na sulok ng palengke ng Quiapo. Ang kanyang mga kamay na hanggang ngayon ay namimaga pa rin dahil sa ginaw ng ulan kagabi, ay pilit na nag-aayos ng mga bilao ng puto at biko. Habang siya ay nagpupunas ng pawis sa kanyang noo, hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang mga sinadyang pagpaparinig ng mga kapwa niya tindera. Tiningnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Kasunod ang mga matatalim na salitang nagkukumpara sa kanyang anyo sa isang maruming yaya, isang malaking kabalintunaan para sa asawa ng isang sikat na mayaman. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang sarili, pinili ni Dora na yumuko at lulunin ng pait na tila nakabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat mapanlait na tingin nila ay nagpapabigat sa pasaning matagal na niyang dinadala alang-alang sa kanyang asawa. Pagsapit ng tanghali, bumalik si Dora sa naglalakihang gate ng mansyon ng mga Santos. Nadatnan niya si Doña Remedios na komportable at marangyang nakaupo sa sala, dahan-dahang humihigop ng mamahaling tsa. Pagkakita pa lamang sa kanya, agad na bumakas ang matinding pandidiri sa mukha ng matanda. Ang lakas ng loob mong umuwi ng amoy palengke, Dora. Pasalamat ka at pinulot ka ng anak ko mula sa putikan. Matalas na sumbat ni Doña Remedios habang matiim na nakatitig sa kanya. You owe us your life. Baog ka na nga, wala ka pang kwenta, kaya dapat lang na magsilbi ka rito habang buhay. Dala ng nakasanayang paggalang at pagpapakumbaba, lumapit si Dora at dahan-dahang inabot ang kamay ng matanda upang magmano. Subalit bago pa man dumampi ang kanyang noo sa balat nito, mabilis at nandidiring binawi ni Doña Remedios ang kanyang kamay. Kinuha agad ng matanda ang kanyang mamahaling pabango at labis na nag-spray sa hangin na tila ba isang nakakahawang sakit ang presensya ng kanyang manugang. Tinanggap ni Dora ang panliliit ng walang anumang reklamo.
Tumuloy siya sa silid ni Marcial upang maglinis at ayusin ang mga kalat na iniwan ng kanyang asawa. Habang kinukuha niya ang mga basura sa ilalim ng lamesa, nahagip ng kanyang mga mata ang ilang nilukot na papel. Nang maingat niya itong buklatin, tumambad sa kanya ang mga billing statement mula sa mga kilalang luxury stores. Libo-libo at milyong piso ang halaga ng mga biniling alahas at mamahaling bag. Napakunot ang noo ni Dora habang pinagmamasdan ang mga numero. Isang malaking katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Paanong nakakabili si Marcial ng ganito kamahal na mga bagay gayong alam niyang lubog sa utang ang Santos Construction at ilang buwan na silang hinahabol ng mga bangko? Kinagabihan, binalot ng matinding katahimikan ang buong mansyon. Sa pinakamadilim na sulok ng kusina, nakaupo si Dora sa malamig na sahig, tahimik na hinahayaang tumulo ang mga luhang buong araw niyang pinigilan. Hindi siya humihikbi, ngunit ang bawat pagyanig ng kanyang balikat ay sapat na upang ipakita ang pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Mula sa likuran, may isang aninong lumapit. Si Manang Rosa, ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Santos, ay maingat na nag-abot ng isang baso ng mainit na gatas sa nanginginig na mga kamay ni Dora. Walang anumang salitang namutawi. Sa halip, ginamit ng matanda ang kanyang magaspang ngunit napakainit na mga kamay upang dahan-dahang haplusin ang likod ng umiiyak na babae. Maingat din nitong inayos ang mga nakalugay at buhol-buhol na buhok ni Dora. Sa kauna-unahang pagkakataon sa araw na iyon, nakaramdam ng tunay na kalinga at pagmamahal si Dora mula sa isang estrangherong higit pa ang ibinigay na pag-intindi kaysa sa sarili niyang pamilya. Sa kalagitnaan ng kanilang tahimik na pag-asa sa madilim na sulok na iyon, biglang umilaw ang screen ng lumang cellphone ni Dora na nakapatong sa mesa. Isang mensahe mula sa nangungunang abogado ng Valeriano Holdings ang nagpakita sa ibabaw nito. Malinaw na nakasaad sa mensahe na tuluyan ng babagsak at magdedeklara ng pagkalugi ang kumpanya ni Marcial bukas ng umaga kapag hindi pumasok ang tulong pinansyal. Tinitigan ni Dora ang mga salita habang bumabalik sa kanyang isipan ang malamig na pagtalikod ng kanyang asawa sa gitna ng ulan kagabi. Tutulungan ba niya muli ang lalaking sumira sa kanyang pagkatao at patuloy na yumuyurak sa kanyang dangal? Ang kumikinang na screen ng kanyang lumang cellphone sa dilim ay ang tanging saksi sa nakakapunit pusong desisyon na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Sa loob ng malamig at masikip na banyo, nanginginig ang mga daliri ni Dora habang inilalapat ang mga numero sa kanyang lumang cellphone. Ang bawat paghikbi na nagpupumiglas sa kanyang lalamunan ay pilit niyang pinipigilan sa pamamagitan ng mariing pagkagat sa kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Nang sumagot ang kabilang linya, isang pamilyar at magalang na boses ng isa sa mga namumuno ng Valeriano Holdings ang naghihintay ng kanyang utos. Sa kabila ng pagkadurog ng kanyang puso at ang sariwang alaala ng pagtataksil sa gitna ng malamig na ulan kagabi, nangingibabaw pa rin ang kanyang bulag na pag-ibig at pag-asa para sa asawa. Ipadala niyo ang pondo sa Santos Construction ngayon din, gawin ninyong lihim, at huwag na huwag ninyong babanggitin ang pangalan ko. Pabulong ngunit determinadong utos ni Dora habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang namumutlang pisngi. Paglabas niya ng banyo, dumiretso siya sa pasilyo at doon ay nasaksihan niya ang isang bihirang tagpo.
Ang makapangyarihang si Doña Remedios at ang mapagmataas na si Marcial ay parehong nakayuko sa sala, balot ng matinding takot at panginginig ng katawan. Ang malalalim na pagbuntong hininga at ang paulit-ulit na paghilot ni Marcial sa kanyang sentido ay nagpapahiwatig na kinabukasan ay tuluyan na silang palalayasin sa mansyon at lalamunin ng kahihiyan ng pagkabangkarote. Tinitigan ni Dora ang lalaking minsan nang nangako sa harap ng altar na iingatan siya. Kumirot ng matindi ang kanyang dibdib. Pilit na inuunawa ang kahinaan nito at umaasang ang pagliligtas na ginawa niya ay magbabalik sa asawa sa dati nitong kabutihan. Ilang sandali pa ay biglang umilaw ang screen ng telepono sa ibabaw ng mesa. Mabilis na dumamba si Marcial upang sagutin ito. Habang matamang nakikinig, unti-unting napalitan ng malawak na ngiti at pagdiriwang ang takot sa kanyang mukha. Niyakap niya ang kanyang ina habang tuwang-tuwang ipinapaliwanag na isang hindi nagpakilalang anghel daw ang biglaang nagbayad ng lahat ng kanilang pagkakautang sa bangko, isang misteryosong tagapagligtas na nag-ahon sa kanila mula sa napipintong pagkasira. Nadyakapan ang mag-ina na tila ba nabigyan ng pangalawang buhay. Ngunit sa halip na magpasalamat sa kalangitan o magpakumbaba sa grasya, ibinaling ni Doña Remedios ang kanyang matalim na paningin sa nakatayong si Dora. Buti pa ang ibang tao may silbi at alam kung paano tumulong, asik ng matanda na may kasamang matinding pandidiri sa mukha. Ikaw, palamunin ka pa rin hanggang ngayon. Huwag kang tumanga rito, maglinis ka nga ng banyo dahil wala kang ibang kwenta. Yumuko si Dora at tahimik na tumalikod. Tinatanggap ang panlalait para sa sakripisyong hindi kailanman nila malalaman. Pagpasok niya sa kanyang maliit at madilim na kwarto, dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang aparador ang isang kumupas na litrato ng kanilang kasal. Hinaplos ng kanyang magaspang na hinlalaki ang nakangiting mukha ni Marcial sa larawan. Naglalaro sa kanyang isipan ang malalim na pag-asa na sana sa panibagong pagkakataong ito na ibinigay niya ng palihim ay matutunan muli ng kanyang asawa kung paano siya pahalagahan. Sa kanyang pagdungaw sa maliit na bintana upang singhutin ang malamig na hangin ng gabi, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na itim na sasakyan na laging nakaparada sa di kalayuan sa labas ng gate. Isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero ang tahimik na nagmamasid sa mansyon, isang misteryosong presensya na ilang araw na niyang napapansin sa bawat paglabas niya ng bahay. Kinabukasan, habang siya ay nakayuko sa harap ng malaking planggana sa likod bahay at matiyagang nilalaban ang mga mamahaling damit ng kanyang asawa, may nakapasyang matigas na papel sa bulsa ng paboritong pantalon ni Marcial. Nang maingat niya itong buklatin gamit ang kanyang basang mga kamay, halos huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang resibo ng 1 milyong pisong diamanteng kwintas na binili noong nakaraang gabi lamang. Nanlumo si Dora at tila pinulikat ang kanyang sikmura sa tindi ng panlulumo. Ang halagang iyon ay sigurado siyang nanggaling mismo sa pondong palihim niyang ipinadala upang isalba ang kumpanya. Ngunit sa halip na gamitin sa negosyo, ay ginamit lamang ng kanyang asawa upang bumili ng isang napakamahal na luho. Para kanino ang alahas na ito na binili gamit ang kanyang sariling yaman habang siya ay pinagkakasya ang barya-barya at nagpapakakuba sa paglalaba. Mahigpit na kinuyom ni Dora ang kanyang kamay hanggang sa mamilipit ang kanyang mga daliri,
Pinapanood ang sariling luha na bumagsak at sumama sa lukot at basang resibo sa kanyang palad. Isang makapal na ulap ng mamahaling pabango ang sumakop sa buong sala nang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Pumasok si Carmina, ang babaeng umaangkin sa asawa ni Dora, bitbit ang mga mamahaling bag mula sa mga sikat na tindahan. Ngunit ang higit na dumurog sa dibdib ni Dora ay ang kumikinang na diamanteng kwintas na nakapulupot sa leeg ng kerida. Ang mismong alahas na nagkakahalaga ng 1 milyong piso na binili gamit ang pondong palihim niyang inilaan para isalba ang kumpanya ng mga Santos. Malugod siyang sinalubong ni Doña Remedios, puno ng pagmamalaki at galak. Sa harap ng mga nagbibisitang amigas na nagmamasid, walang habas na ipinakilala ng matanda si Carmina bilang ang tunay at nag-iisang babaeng karapat-dapat na magbigay sa kanya ng perpektong apo. Tiniis ni Dora ang bawat salitang iyon habang tahimik na nakatayo sa isang sulok, nakayuko at pilit na tinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Upang mas lalong ipamukha ang kanyang abang kalagayan, matalim na inutusan ni Doña Remedios si Dora na ipagtimpla ng kape ang kanilang espesyal na bisita gamit ang pinakamagandang porselanang tasa ng pamilya. Sumunod si Dora nang walang imik, nang maingat niyang inilalapit ang mainit na kape sa mesa. Biglang iniunat ni Carmina ang kanyang braso upang sadyain ang pagbagsak ng tasa. Ang kumukulong likido ay tumapon hindi lamang sa damit ng kerida kundi maging sa maputlang kamay ni Dora. Agad na pumalahaw ng iyak si Carmina, umaarteng tila siya ang biktima, sumisigaw na sinadya raw siyang pasuin ng nagagalit na asawa ni Marcial. Walang anumang pagtatanong at pakiusap na pinakinggan. Ang mabigat na palad ni Doña Remedios ay mabilis na dumapo sa pisngi ni Dora, nag-iwan ng manhid na hapdi at mapulang marka na bumali sa kanyang pagkatao. Wala kang kwentang babae, galit na asik ng matanda. Buong pandidiri siyang tinitigan habang nagmamadaling pinupunasan ang damit ni Carmina. Sa gitna ng kaguluhan at pagmamalasakit ng lahat sa huwad na reyna, palihim na lumapit si Carmina kay Dora. Sa isang napakahinang boses na tanging silang dalawa lamang ang makakarinig, binigkas ng kerida ang mga salitang puno ng kamandag. Umalis ka na dito dahil akin na ang buhay mo. Sa halip na gumanti o sumigaw, nanatiling kalmado ang panlabas na anyo ni Dora kahit pa nagngangalit at nagdurugo ang kanyang kaluluwa sa loob. Dahan-dahan siyang lumuhod upang pulutin ang mga basag na piraso ng tasa. Hindi na niya iniinda ang lapnos sa kanyang balat o ang paggiliw ng matutulis na porselana na sumugat sa kanyang mga nanginginig na daliri. Habang nangongolekta ng mga bubog malapit sa inupuan ng bisita, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na folder na bahagyang nakalawit sa loob ng nakabukas na mamahaling bag ni Carmina. Ito ay may malinaw na tatak ng Valeriano Holdings. Paano napunta sa kamay ng isang simpleng kerida ang mga kompedensyal na dokumento mula sa imperyo ng kanyang sariling pamilya? Sa kalagitnaan ng kanyang malalim na pag-iisip at pag-aalala, dumating si Marcial mula sa trabaho. Ang mga mata ng lalaki ay mabilis na nagpalipat-lipat sa nag-iiyakang si Carmina, sa galit na si Doña Remedios, at sa kanyang asawang nakaluhod sa sahig habang tahimik na nagdurugo ang mga kamay at basang-basa ng mainit na kape. Nanigas ang buong paligid sa paghihintay ng kanyang magiging hakbang. Sino ang uunahin niyang yakapin at kakampihan sa nagbabagang tagpong ito? Ang tanging naiwang bakas ng tahimik na pagdurusa ni Dora
ay ang malinaw na patak ng dugo mula sa kanyang mga daliri na bumakat sa puting alpombra. Walang pasabing lumapit si Marcial, ngunit hindi para alamin ang kalagayan ng asawang duguan ang kamay at namumula ang pisngi. Sa halip, buong pag-iingat niyang niyakap si Carmina, hinihimas ang likod nito habang bumubulong ng mga salitang naglalayong patahanin ang huwad na pag-iyak ng kerida. Tinitigan ni Marcial si Dora ng may halong matinding pagkamuhi, tila ba ang presensya ng asawa ay isang malaking kahihiyan na sumisira sa kanyang gabi. Mag-impake ka na ng mga gamit mo, Dora. Malamig at walang pag-aalinlangang utos ng kanyang asawa. Dito natitira si Carmina sa mansyon simula bukas. At hindi ko na kailangan ng isang asawang walang ibang alam gawin, kundi ang manakit ng ibang tao at magdala ng malas sa bahay na ito. Ang bawat salitang binitawan ni Marcial ay tila mga pako na isa-isang bumaon sa puso ni Dora. Winawakasan ang huling hibla ng pag-asang pinanghahawakan niya. Sa kabila ng matinding sakit sa kanyang dibdib, pinilit ni Dora na tumayo at magpatuloy sa kanyang mga tungkulin sa kusina. Sa gitna ng kanilang hapunan, nasaksihan niya mula sa malayo ang labis na karangyaan at kawalang hiyaan ng dalawa. Inilabas ni Marcial ang isa pang maliit na kahon na pelus. Sa loob nito ay kumikinang ang isang napakagandang diamanteng singsing na lalong nagpatingkad sa katuwaan ni Carmina. Nagtatawanan sila habang nilalasap ang mga pagkaing pinaghirapan ni Dora. Hindi man lang iniintindi ang babaeng tahimik na nagdurusa sa dilim. Habang pinapanood sila ni Dora, isang malakas at nakakapangilabot na tunog ng paghihingalo ang bumasag sa katahimikan mula sa sulok ng kusina. Ang malalalim na pag-ubo ni Manang Rosa ay tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib, na sinundan ng marahas na pagbuga ng mapulang likido na dumungis sa kanyang lumang damit. Ang mabigat na kalabog ng katawan ng matanda nang tumama ito sa malamig na semento ay nagpatakbo kay Dora patungo sa kanya. Manang! Manang Rosa! Gising! Sigaw ni Dora habang nanginginig ang buong katawan. Binuhat niya ang ulo ng matanda, pilit na pinupunasan ng dugo sa mga labi nito, habang ang bawat paghinga ni Manang Rosa ay tila isang pakikibaka para sa huling sandali ng buhay. Sa tindi ng takot, mabilis na tumakbo si Dora patungo sa hapagkainan ng kanyang asawa. Marshall, nakikiusap ako, tulungan mo si Manang Rosa. Kinalong ni Dora ang binti ng asawa habang lumuluhod at humihagulgol sa sahig. Kailangan niya ng doktor. Kailangan nating dalhin siya sa ospital ngayon din. Alam kong may pera tayo, Marshall. Pakisuyo. Iligtas natin siya. Tumingala si Dora sa asawa, umaasang kahit katiting na awa ay masilayan niya sa mga mata nito. Ngunit isang mapait na tawa lamang ang isinagot ni Doña Remedios na tila ba isang malaking biro ang hiling ng manugang. Mas mahalaga pa ang bagong sapatos ni Carmina kaysa sa buhay ng matandang kasambahay na iyan, Dora. Malamig na pangungutya ng matanda habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkain. Hayaan mo siyang mamatay diyan dahil palamunin lang din naman siya sa bahay na ito. Nanigas si Dora sa kanyang kinatatayuan. Tila ba tumigil ang mundo sa tindi ng kawalang puso ng pamilyang kanyang pinagsilbihan. Tinitigan niya si Marcial, ang lalaking binigyan niya ng lahat. Ngunit ang asawa ay tumalikod lamang at muling itinuon ang atensyon sa pakikipagtawanan kay Carmina. Walang nagawa si Dora kundi bumalik sa kusina at yakapin ang nanginginig na katawan ni Manang Rosa. Ipinatong niya ang ulo ng matanda sa kanyang kandungan
Hinahaplos ang namumutlang pisngi nito habang ang kanyang sariling luha ay walang tigil na pumapatak sa mukha ng kasambahay. Sa gitna ng ingay ng tawanan sa sala, ang tanging naririnig ni Dora ay ang mahina at papatid na paghinga ng nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya sa impyernong ito. Aabot ba ang tulong na hinihintay niya o tuluyan ng kukunin ng kadiliman ang kaisa-isang kakampi ng kanyang nadudurog na puso? Sa loob ng maputing pasilyo ng pampublikong ospital, tila huminto ang pag-inog ng mundo para kay Dora. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay puno ng bigat. Dala ang lahat ng barya-baryang naipon niya mula sa pagtitinda ng kakanin na nakasiksik sa kanyang bulsa. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mabilis na paghinga ng mga tao sa paligid ay lalong nagpapatindi sa kanyang kaba. Nang lumabas ang doktor mula sa silid kung saan dinala si Manang Rosa, ang mga balitang ibinigay nito ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Kailangan ng matanda ng agarang operasyon sa puso at kailangan ng malaking deposito bago ito simulan. Isang halagang hindi kailanman maaabot ng barya-baryang hawak niya. Dala ng kawalan ng pag-asa, muling bumalik si Dora sa mansyon ng mga Santos. Natagpuan niya sina Marcial at Doña Remedios sa sala, komportabling nagpapahinga habang nanonood ng telebisyon. Lumuhod si Dora sa harap ng kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagsusumamo. Marcial, nakikiusap ako. Kailangan ng deposito para sa operasyon ni Manang Rosa. Hikbi ni Dora habang hawak ang laylayan ng pantalon ng asawa. Ikaw na lang ang huling pag-asa ko. Iligtas natin ang matanda. Parang ina mo na rin siya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mukha ni Marcial. Isang ngiti na hindi nagmula sa awa, kundi sa isang mapanirang pagkakataon. Tiningnan niya ang kanyang ina, na tumango naman ng may masamang balak. Inilabas ni Marcial ang isang makapal na folder mula sa ilalim ng lamesa, ang mga papeles para sa kanilang annulment. Sige, ibibigay ko ang kailangan mo, Dora. Simula ni Marcial habang dahan-dahang inilalapag ang panulat sa ibabaw ng mesa. Pero sa isang kondisyon, pirmahan mo ito. Isuko mo ang lahat ng karapatan mo bilang asawa ko at kilalanin mong wala kang makukuha kahit isang kusing mula sa yaman ng mga Santos. Pirmahan mo ang iyong sariling paglaya mula sa bahay na ito. Nanginig ang kamay ni Dora habang tinititigan ang mga dokumento. Alam niyang ito ang huling paraan upang tapusin ang kanyang pagkatao sa paningin ng batas. Ngunit ang larawan ni Manang Rosa na nanginginig at nag-aagaw buhay sa ospital ang naging mas matimbang. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagtangis, kinuha ni Dora ang panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya sa papel ay tila mga patalim na sumusugat sa kanyang sariling dangal. Nang matapos ang huling pirma, isang malinaw na marka ng patak ng kanyang luha ang bumagsak sa ibabaw ng kanyang pangalan, basang-basa ang papel ng kanyang pighati. Inaasahan ni Dora na iaabot ni Marcial ang isang tumpok ng pera, ngunit ang sumunod na nangyari ay nagparamdam sa kanya ng isang nakakabaliw na galit. 1,000 piso lamang ang inihagis ni Marcial sa kanyang paanan. Kasunod ang malakas na tawanan ni na Doña Remedios at Carmina na kanina pa palang nakikinig sa dilim. Ayan, idahilan mong pamasahe mo pabalik sa ospital, pangungutya ni Marcial habang buong kayabangang hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Wala kaming paki kung mamatay ang matandang iyan. Nakuha ko na ang pirma mo, wala ka ng silbi sa amin.
Lumayas ka na bago ko patawagin ang mga gwardya. Napatitig si Dora sa 1,000 pisong nakahandusay sa sahig. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagtalikod sa lahat ng karapatan niya bilang asawa ay tinapatan lamang ng halagang hindi man lang makakabili ng isang disenteng hapunan para sa pamilyang Santos. Sa gitna ng matinding panlulumo, mabilis niyang dinampot ang pera at tumakbo palabas ng mansyon patungo sa ulan. Habang hinihingal na tinatahak ang daan pabalik sa ospital, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at takot na tibok ng kanyang sariling puso. Sasalubungin kaya siya ng magandang balita o isang malagim na trahedya ang naghihintay sa dulo ng pasilyong kanyang tinatakbuhan. Hinihingal na dumating si Dora sa tapat ng pintuan ng ward. Ang kanyang mga sapatos ay nag-iiwan ng basang marka ng putik sa malinis na sahig ng ospital. Ang 1,000 pisong hawak niya ay lukot na lukot at basang-basa ng ulan, tila isang mantsa ng kahihiyan na mahigpit niyang kinakapit. Ngunit sa sandaling itulak niya ang pinto, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan, ang tunog ng mabilis na paghinga at ang ingay ng mga kagamitang medikal na narinig niya kanina ay napalitan ng isang mapayapa ngunit nakakatakot na kawalan. Ang mahaba at patag na linya sa monitor sa tabi ng kama ay ang tanging saksi sa tuluyang paghinto ng pintig ng puso ni Manang Rosa. Dahan-dahang lumapit si Dora, ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang puting kumot na nakatakip na sa mukha ng matanda ang naging huling selyo sa lahat ng pag-asa at pasensyang mayroon siya. Naramdaman ni Dora ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mga binti hanggang sa tuluyan siyang mapaluhod sa gilid ng kama. Walang malakas na tili, walang marahas na paghikpi. Ang pinakamalalim na pighati ay madalas na walang tinig. Niyakap niya ang malamig na katawan ng matanda sa ilalim ng kumot. Isinusubsob ang kanyang mukha sa matigas na kutsyon, habang ang bawat pagyanig ng kanyang balikat ay nagpapakita ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Isang nurse ang dahan-dahang lumapit at humawak sa kanyang balikat upang mag-abot ng isang maliit na plastic bag. Ito po ang mga huling gamit niya, bulong ng nurse na may bahid ng habag. May iniwan din siyang liham para sa inyo. Sabi raw niya, ay ibigay ko raw ito sa kaisa-isang anak ng kanyang puso. Sa loob ng bag ay isang lumang rosaryo na gawa sa kahoy at isang piraso ng papel na punit-punit ang mga gilid ngunit maingat na itinupi. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin dahil sa luha, binasa ni Dora ang mga salitang isinulat ni Manang Rosa sa nanginginig na paraan. Dora, anak, alam kong ikaw ay isang prinsesa na nakalimutang suotin ng sariling korona. Huwag mong hayaang tuluyan nilang patayin ang liwanag mo. Lumaban ka dahil nararapat kang mahalin at igalang. Ang bawat salita ay tila isang mainit na haplos sa kanyang sugatang kaluluwa, isang paalala mula sa nag-iisang taong nakakita sa kanyang tunay na halaga sa gitna ng kanyang pagbabalat kayo bilang isang alipin. Dito na natapos ang lahat ng takot ni Dora. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig ay unti-unting kumalma at humigpit ang pagkakahawak sa rosaryo. Tumayo siya ng tuwid, pinunasan ang kanyang mga luha ng may pinal na desisyon at ang kanyang mga mata na laging nakayuko at puno ng takot ay biglang naging kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Ang pagiging maamo
ay pinalitan ng isang matigas at nakakatakot na determinasyon. Tiningnan niya ang 1,000 pisong muling nahulog sa sahig, ang presyong ibinigay ni Marcial para sa buhay ng matanda, at hinayaan niya itong manatili roon, tulad ng pag-iwan niya sa lahat ng emosyong nag-uugnay sa kanya sa pamilya Santos. Lumabas si Dora ng ospital habang patuloy pa rin ang marahas na buhos ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig sa ginaw. Hindi na siya yumuyuko upang umiwas sa mga patak. Tiningala niya ang madilim na kalangitan, hinahayaang hugasan ng ulan ang huling bakas ng kanyang kahinaan. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos sa basang semento, nararamdaman niya ang mabilis at matapang na tibok ng kanyang puso sa ilalim ng suot na rosaryo. Anong hakbang ang gagawin ng isang babaeng wala nang natitirang takot at awa sa kanyang puso? Pumasok si Dora sa loob ng mansyon sa pamamagitan ng pinto sa likod, na tila isang multong bumalik mula sa kabilang buhay. Ang bawat sulok ng bahay na 3 taon niyang pinagsilbihan ay balot ng kadiliman, ngunit ang maliwanag na ilaw mula sa opisina ni Marcial ay tumatagos sa ilalim ng pinto, kasabay ng alingawngaw ng mga halakhak na puno ng pagyayabang. Ang bawat tunog ng pag-untog ng mga baso ng wine ay tila mga martilyong pumupokpok sa kanyang sentido. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay walang anumang tunog sa ibabaw ng alpombra, hanggang sa marinig niya ang mga boses na nagpabilis sa daloy ng poot sa kanyang mga ugat. 1,000 piso? Masyado ka namang galante, anak. Wika ni Doña Remedios na sinundan ng isang matinis na tawa na puno ng pang-uuri. Dapat ay hinayaan mo na lang siyang maglakad. Ang mga taong galing sa putik, dapat ay ibinabalik sa putik. Mommy, kailangan ko lang siyang paalisin para pirmahan ang annulment, sagot ni Marcial. Ang boses nito ay puno ng kaginhawaan na tila ba isang malaking tinik ang naalis sa kanyang lalamunan. Ngayong hawak ko na ang pirma niya, madali na nating maipapasa sa kanya ang lahat ng utang ng kumpanya. Ipapalabas nating ninakawan niya ang Santos Construction kaya tayo naghirap. Nanigas ang buong katawan ni Dora sa labas ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit hindi ito sapat upang mapawi ang nakakabaliw na galit na namumuo sa kanyang dibdib. Narinig niya ang kaluskos ng mga papel, ang mga pekeng dokumentong gagamitin nila upang ipakulong siya. Ang pamilyang ito, na isinalba niya ng paulit-ulit sa pamamagitan ng kanyang lihim na yaman, ay hindi lamang siya tinraidor. Binalak din nilang nakawin ang kanyang kalayaan upang protektahan ang sarili nilang mga kasinungalingan. Huwag kayong mag-alala, sabat ni Carmina na may tono ng pananabik sa kanyang boses. Nakausap ko na ang kaibigan kong pulis. Sa mismong gala bukas ng gabi, bago mo pa maianunsyo ang engagement natin, Marcial, ay dadamputin na ang hampas lupang iyan sa harap ng lahat ng bisita. It will be the perfect show. Ang magnanakaw na asawa, huling-huli sa akto. Dahil sa tindi ng panggigigil at sa takot na makagawa ng anumang ingay na magbubunyag sa kanyang kinalalagyan, mabilis na itinaas ni Dora ang kanyang sariling braso at mariing kinagat ang balat nito. Naramdaman niya ang init ng sariling dugo na dumaloy sa kanyang braso, ang hapdi ng kanyang mga ngipin na bumaon sa laman, ngunit pinatigas niya ang kanyang kalooban. Piniling lulunin ang bawat sigaw ng sakit at poot na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang bawat patak ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay tila mga butil ng yelo sa lamig ng kanyang pagpapasya.
Maingat siyang lumabas ng mansyon, muling tinahak ang madilim na daan palayo sa pugad ng mga ahas na iyon. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, kinuha ni Dora ang kanyang selpon mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri, na bahagyang nanginginig dahil sa adrenaline at galit, ay itinaas ang screen upang hanapin ang isang numerong 3 taon niyang pilit na kinalimutan. Isang numerong sumisimbolo sa kapangyarihang tinalikuran niya para sa isang huwad na pag-ibig. Nagring ang telepono sa kabilang linya ng ilang beses sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila 1 taon sa pakiramdam ni Dora. Sa dulo ng linya, isang malalim at autoritaryong boses ng isang matandang lalaki ang sumagot. Isang boses na may halong gulat at matinding pag-aalala. Hinigpitan ni Dora ang hawak sa kanyang braso kung saan naroon ang marka ng kanyang sariling kagat. At sa pamamagitan ng boses na kasing talim ng kidlat at kasing lamig ng kamatayan, binigkas niya ang mga salitang tatapos sa kanyang pagtitiis. Papa, gusto ko nang umuwi. Ang mga salitang ito ay lumabas mula sa nanginginig na labi ni Dora, halos isang bulong na nalunod sa ingay ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Ngunit sa kabilang linya, sa loob ng isang malawak at marangyang opisina sa Makati, ang katahimikan ay biglang nabasag. Ang hawak na kristal na baso ni Don Teofilo Valeriano ay bumagsak at nagkabitak-bitak sa sahig. Ang mamahaling alak ay tumalsik at dumanak na parang dugo sa makinis na marmol. Ang kanyang mukha, na kilala sa pagiging kasing tigas ng bakal sa mundo ng negosyo, ay biglang naglukot sa matinding poot at nag-uumapaw na pag-aalala. Ang munting ibon na 3 taon niyang hinayaang lumipad ng malayo upang hanapin ang sariling kaligayahan ay bumabalik na ngayon. Sugatan, basag ang tinig, at humihingi ng kanlungan. Hindi lumipas ang 30 minuto, isang convoy ng mga itim at makintab na sasakyan ang humawi sa dilim ng kalsada. Ang malalakas na ilaw ng mga ito ay tila mga mata ng isang maninila na naghahanap sa biktima. Tumigil ang mga sasakyan sa gilid ng madilim na kalsada kung saan nakatayo ang isang babaeng basang-basa, yakap ang sariling braso na may marka ng sariling kagat. Bumukas ang pinto ng pinakamarangyang sasakyan at lumabas ang isang matandang lalaki na may tindig ng isang hari. Nang makita ni Don Teofilo ang kalagayan ng kanyang nag-iisang anak, ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanteng kamay. Walang anumang pangaral, walang anumang panunumbat. Sinalubong ng Don si Dora ng isang mahigpit na yakap. Hinahayaang mabasa ang kanyang mamahaling suit ng ulan at luha ng kanyang anak. Sa loob ng sasakyan, binalot ng Don si Dora ng isang makapal at mainit na kumot. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa magaspang at sugatang palad ng anak. Huwag kang mag-alala, anak. Narito na si Papa. Lilinisin ko ang bawat tinik na tumusok sa iyo. Bulong ng matanda, ang boses ay puno ng pangako ng isang madugong paghihiganti. Sa mismong gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Dora sa kanyang dating silid na tila isang palasyo, nagsimula ang tahimik na kilos ng mga Valeriano. Sa isang kumpas ng kamay ni Don Teofilo, ang mga telepono ng mga pinakamataas na opisyal ng bangko ay nagring sa kalagitnaan ng gabi. Ang bawat sentimo na palihim na dumadaloy mula sa Valeriano Holdings patungo sa Santos Construction ay agad na itinigil at pinatigas sa loob ng mga vault. Ang mga pribadong investigador ay nagsimulang maghukay sa bawat madilim na sikreto ni Carmina
at sa bawat iligal na transaksyon ni Marcial. Nang magising si Dora kinabukasan, natagpuan niya ang kanyang ama na naghihintay sa gilid ng kanyang kama, may hawak na mainit na tsaa. Sabihin mo ang gusto mo, Dora. Maaari kong ipatapon si Marcial sa kailaliman ng dagat bago lumubog ang araw. Wika ng Dawn na may kislap ng panganib sa mga mata. Ngunit umiling si Dora. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, tanging isang malamig na determinasyon na mas nakakatakot pa kaysa sa galit ng kanyang ama. Gusto ko silang makitang tumingala sa akin habang unti-unting gumuho ang kanilang mundo, Papa. Seryosong sagot ni Dora. Sa gala bukas ng gabi, doon ko puputulin ang leeg ng mga ahas na iyon. Gusto kong doon sila mamatay sa hiya, sa mismong entablado kung saan nila binalak na sirain ako. Sumikat ang araw sa Maynila, nagbibigay ng isang mapanlinlang na liwanag sa mansyon ng mga Santos. Sa loob ng bahay na iyon, abala ang lahat sa pagpapaganda at paghahanda para sa pinakamalaking gabi ng kanilang buhay. Si Marcial ay nagsusukat ng kanyang mamahaling tuxedo, si Doña Remedios ay pinagmamasdan ng kanyang mga alahas, at si Carmina ay nagpa-practice ng kanyang mapait na ngiti. Wala silang kamalay-malay na ang bawat hakbang nila ay nakatutok na sa isang patibong na walang takas. Ang kanilang kinatatayuan ay hindi na isang matibay na mansyon, kundi isang bombang naghihintay na lamang sa takdang oras ng pagsabog. Handa na ba silang matikman ang bagsik ng isang reynang marunong ng lumaban? Bumalik si Dora sa mansyon ng mga Santos na tila isang aninong walang buhay. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pag-asa. Isang perpektong pagbabalat kayo na binuo niya sa tulong ng kanyang ama. Sa paningin ng mga taong nasa loob ng bahay na iyon, siya pa rin ang talunang asawa na bumalik dahil wala nang matuluyan. Ngunit sa ilalim ng kanyang abang-anyo, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng paparating na paghuhukom. Nandito ka na palang hampas lupa ka. Ang matinis na boses ni Doña Remedios ang sumalubong sa kanya sa may pintuan ng kusina. Ang matanda ay nakataas ang kilay, puno ng pangingit-ngit at pandidiri. Akala ko ay may delikadeza ka pang natitira para hindi na magpakita rito pagkatapos mong pirmahan ang annulment. Pero sa bagay, saan ka nga ba pupunta? Pulubi ka na ngayon. Hindi sumagot si Dora. Nanatili siyang nakayuko, hinahayaang mahulog ang ilang hibla ng kanyang buhok upang itago ang lamig sa kanyang mga mata. Inutusan siya ng matanda na linisin ang buong mansyon mula itaas hanggang ibaba bilang paghahanda sa malaking piging mamayang gabi. Hindi nagtagal ay dumating din si Carmina, dala ang kanyang napakahabang gintong bestida. Buong kayabangan itong inihagis sa harap ni Dora, dahilan upang dumanas ang tela sa maruming sahig. Iplantsa mo ito, Dora, utos ni Carmina na may kasamang mapait na ngiti. Siguraduhin mong walang kahit anong lukot, dahil ito ang isusuot ko sa tabi ni Marcial kapag ipinakilala niya ako bilang bagong reyna ng kumpanya niyo. Gawin mo ng maayos ang huling trabaho mo rito. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang paghahanda, si Doña Remedios na nagpapa-makeup at si Carmina na abala sa pagpili ng alahas, maingat na pumasok si Dora sa opisina ni Marcial. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang makuha ang mga huling piraso ng ebidensya. Naramdaman niya ang marahas na paggalaw ng mekanismo ng vault habang inilalagay niya ang tamang kombinasyon na matagal na niyang kabisado. Sa loob ng madilim na taguan, nanginginig ang kanyang mga daliri
habang kinukuha ang mga orihinal na bank statements at ang mga lihim na kontratang nagpapatunay ng korupsyon ni Marcial sa sarili nitong kumpanya. Bawat papel na kanyang hinahawakan ay tila isang bala na itatanim niya sa puso ng mga taong nagpahirap sa kanya. Bago siya tuluyang lumabas ng mansyon para sa gala, tumayo muna si Dora sa gitna ng kusina, sa mismong lugar kung saan bumagsak at pumanaw si Manang Rosa. Tinitigan niya ang malamig na semento at sa kanyang imahinasyon ay tila nararamdaman pa rin niya ang huling haplos ng matanda. Malapit na, Manang, bulong niya sa hangin. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat at determinasyon. Manood ka mula sa langit. Ang bawat luhang ibinuhos natin ay may kabayaran na mamayang gabi. Subalit bago pa man siya makahakbang palayo, hinarang siya ni Doña Remedios. Hawak ng matanda ang isang itim na uniforme ng katulong na may puting apron, gusot-gusot at mukhang luma. Buong lupit itong inihagis ng matanda sa mukha ni Dora, dahilan upang tumabon ito sa kanyang paningin. Huwag mong isiping makakatakas ka sa trabaho, Dora. Asik ng matanda habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Dadalhin ka namin sa gala mamaya. Pero hindi bilang asawa ni Marcial, kundi bilang katulong na magsisilbi ng alak sa mga bisita. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ka kababa bago ka namin tuluyang ipakulong dahil sa pagnanakaw mo sa amin. Suotin mo ito o kakalad ka rin kita palabas. Nanatiling tahimik si Dora habang hawak ang itim na uniforme sa kanyang mga palad. Tinitigan niya ang magaspang na tela at sa halip na maiyak, isang nakakatakot na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Tinanggap niya ang huling pang-iinsultong ito nang walang anumang pagtutol. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang ang unipormeng ito ang magsisilbing itim na tabing na magsasara sa huling yugto ng buhay ng mga santos. Handa na ba silang makita ang tunay na kulay ng gabing ito? Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na ang liwanag ay tila mga hiyas na naglulunoy sa yaman at kapangyarihan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga mamahaling pabango at ang tunog ng pag-uumpugan ng mga kristal na baso na punong-puno ng alak ay lumilikha ng isang mapanlinlang na katuwaan. Sa gitna ng entablado, buong pagmamalaking nakatayo si Marcial habang ang kanyang braso ay mahigpit na nakapulupot sa bewang ni Carmina. Ang dalawa ay tila mga bituin sa gabi, suot ang kanilang pinakamagarbong kasuotan, habang ang mga bisitang elitista ay walang tigil sa pagpuri sa kanilang tagumpay. Wala silang kamalay-malay na ang bawat ngiti nila ay tila mga bahid ng pintura sa isang pader na malapit ng gumuho. Sa isang madilim na gilid ng bulwagan, lumabas si Dora mula sa silid ng mga tauhan. Suot niya ang lumang itim na uniforme ng katulong na may puting apron na puno ng lukot. Ang kanyang hitsura ay isang malaking dungis sa perpektong larawan ng gala. Habang naglalakad siya bitbit ang isang tray ng alak, ang mga matatalim na tingin at bulungan ng mga kaibigan ni Carmina ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Oh my God! Is that really Marshall's wife? She looks so cheap and dirty. Ang naririnig niyang paglibak ng isang socialite na may kasamang malakas na pagtawa na nagpapayanig sa kanyang balikat. Hindi na lumingon si Dora. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa tray
upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang mga daliri na dulot ng matinding panggigigil at hindi ng takot. Umakyat si Doña Remedios sa entablado, hawak ang mikropono ng may labis na awtoridad. Tiningnan niya ang madla ng may mapagkunwari at banayad ng ngiti. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring emosyon habang nagsasalita tungkol sa dangal at moralidad. Ang pamilya Santos ay itinayo sa pundasyon ng katapatan at pagsisikap. Sa gabing ito, ipinagdiriwang natin ang pag-alis ng mga anino na nagdala ng malas sa ating tahanan, wika ng matanda, habang ang kanyang paningin ay saglit na dumapo kay Dora na nasa ibaba, puno ng poot at pagbabanta. Pinuri niya si Carmina bilang ang babaeng magdadala ng bagong dangal sa kanilang pangalan, habang ang mga bisita ay walang tigil sa pagpalakpak na ang tunog ay tila mga kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Sa gitna ng lahat ng panlalait na ito, lumapit si Dora sa pwesto ni na Marcial at Carmina upang magsilbi ng alak. Tumigil siya sa harap ng kerida at dahan-dahang iniabot ang isang baso ng pulang alak. Sa pagkakataong ito, iniangat ni Dora ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na laging nakaiwas noon, ay diretso at malamig na tumitig sa mga mata ni Carmina. Isang nakakatakot at kalmadong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dora na nagdulot ng isang biglaang pangungulila at kilabot sa kalooban ni Carmina ng walang malinaw na dahilan. Ang init ng ballroom ay tila biglang naging yelo para sa kerida, na naging sanhi upang bahagyang mabitawan nito ang kanyang hawak na panyo. Nang makalayo ng bahagya, kinuha ni Dora ang kanyang cellphone mula sa nakatagong bulsa ng kanyang apron. Sa ilalim ng madilim na anino ng isang haligi, mabilis siyang nag-type ng isang maikling mensahe para sa kanyang ama. Papa, isara na ang mga pinto. Simulan na natin. Ang tanging nakasulat dito. Ang bawat letra ay tila isang hatol ng kamatayan para sa ilusyong tinatamasa ng mga santos. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang paningin sa entablado kung saan kinuha na ni Marcial ang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang naghahanda sa isang anunsyong magbabago sa lahat. Naramdaman ni Dora ang marahas na pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik sa hustisyang 3 taon niyang ipinagkait sa sarili. Sa gitna ng ballroom, biglang nagkaroon ng isang nakakabinging ugong mula sa mga speaker, isang ingay na tila isang babala na ang katahimikan ay malapit ng mabasag. Tumingin si Marcial sa gawin ni Dora. Ang kanyang mga labi ay bumubuka na upang bitawan ang mga salitang magpapahiya sa kanyang asawa at magpapakulong dito habang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, ang malalaking pintuan sa likuran ng ballroom ay sabay-sabay na sumara at ang malakas na tunog ng pagkakandado ng mga ito ay umaling-aungaw sa buong silid na nagpahinto sa bawat galaw at bawat tinig ng mga naroroon. Hawak ni Marcial ang mikropono ng may matigas na pagkakahawak. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na kayabangan habang nakatitig sa direksyon ni Dora na nakatayo malapit sa gilid ng entablado. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa bawat sulok ng marangyang bulwagan. Bawat salita ay tila isang hatol na walang habag. Sa gabing ito, nais kong tapusin ang aninong matagal nang nagpapabigat sa pamilya Santos. Dora, lumabas ka riyan, utos ni Marcial, habang itinuturo ang kanyang asawa na suot ang maruming uniforme ng katulong.
Ang babaeng ito na pinagkatiwalaan ko bilang asawa ay napatunayang nagnanakaw sa sarili nating kumpanya. Siya ang dahilan ng ating paghihirap at sa harap ninyong lahat, ipinahahayag ko ang pagtatapos ng aming pagsasama. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa gitna ng mga bisita. Ang mga mata ng mga elitista ay mabilis na lumipat kay Dora, puno ng panghuhusga at pandidiri. Nararamdaman ni Dora ang bigat ng bawat tingin na tila ba bawat isa sa mga ito ay isang matalim na bato na ibinabato sa kanyang pagkatao. Ngunit nanatili siyang tahimik, ang kanyang paningin ay nakatutok sa sahig habang pilit na pinipigilan ang anumang emosyon na lumabas sa kanyang mukha. Upang mas lalong paigtingin ang drama, dahan-dahang lumuhod si Marshall sa harap ni Carmina. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na pelus at inilantad ang isang kumikinang na singsing sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Carmina, ikaw ang babaeng nagbigay sa akin ng liwanag nang ako ay malunod sa kasinungalingan ni Dora. Will you marry me and be the real queen of the Santos family? Isang malakas na palakpakan ang bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Habang si Carmina ay nag-aarteng naiiyak sa tuwa, tinanggap ang singsing na tila ba siya na ang nanalo sa lahat ng laban. Subalit sa kalagitnaan ng hiyawan ng katuwaan, ang malalaking pintuan sa likuran ng ballroom ay biglang bumukas ng malakas. Ang marahas na paghampas ng mga pinto sa pader ay sapat na upang mapatahimik ang buong bulwagan. Isang convoy ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit at may mga earpiece ang pumasok ng maayos, bumubuo ng isang pasilyo patungo sa entablado. Ang amoy ng mamahaling balat at ang matinding awtoridad ay biglang bumalot sa hangin. Sa gitna ng mga ito ay lumabas ang isang matandang lalaki na may tindig ng isang hari, si Don Teofilo Valeriano. Ang kanyang bawat yabag sa makinis na sahig ay nagbibigay ng isang nakakapangilabot na kaba sa puso ng mga naroroon. Natigilan si Marcial sa entablado, ang kanyang mukha ay biglang namutla habang tinititigan ng matandang lalaki. Hindi niya kilala si Don Teofilo, ngunit ang logo ng Valeriano Holdings na nakaborda sa mga suit ng mga gwardya ay sapat na upang manlamig ang kanyang mga kamay. Biglang sumigaw si Doña Remedios mula sa gilid. Ang kanyang boses ay puno ng pagyayabang at galit. Sino ka? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sirain ang selebrasyon ng Pamilya Santos? Guard, palabasin ang matandang bastos na ito. Sigaw ng matanda habang dahan-dahang lumalapit sa Don. Hindi man lang kumurap si Don Teofilo. Tiningnan niya ang matanda ng may matinding pandidiri bago niya ibinaling ang kanyang paningin kay Marcial. Ako ang nagmamay-ari ng kumpanyang nagpapalamon sa inyo sa loob ng 3 taon. Ako ang nagbabayad ng mansyon nyo, ng mga sasakyan nyo, at maging ng singsing na hawak mo ngayon. Ang boses ng Don ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong ballroom. Napahawak si Marcial sa gilid ng podium upang hindi matumba. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig nang makita niyang ang pinuno ng bangko na bisita nila ay biglang yumukod ng malalim bilang paggalang sa Don. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang mga bisita ay nagsimulang maghanap kay Dora. Ang pwesto kung saan nakatayo ang katulong kanina ay biglang nabakante. Wala na ang babaeng suot ang lumang itim na uniforme. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan
ang muling namayani nang ang lahat ng ilaw ay tumutok sa grand staircase sa itaas ng ballroom. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa kadiliman ng itaas na palapag, isang presensya na magpapabago sa kapalaran ng lahat ng naroroon sa gabing ito. Dahan-dahang napako ang paningin ng bawat tao sa bulwagan sa itaas ng grand staircase. Isang kolektibong pagpigil ng hininga ang bumalot sa paligid nang lumitaw ang isang figura na tila nagmula sa isang panaginip. Wala na ang marumi at punit-punit na uniporme ng katulong. Wala na ang babaeng laging nakayuko at tila pasan ang buong mundo. Sa halip, isang babaeng nag-uumapaw sa rikit at awtoridad ang dahan-dahang humahakbang pababa. Suot ang isang napakarangyang barong-inspired gown na gawa sa pinakamahal na telang pinya na pinalamutian ng mga kristal na kumikinang sa bawat pagtama ng ilaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na ngayon ay bakas ang ganda ng isang tunay na reyna. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na hagdan ay tila isang marahang ritmo ng paghuhukom. Nang makarating siya sa ibaba at tumayo sa tabi ni Don Teofilo, nanigas si Marcial sa kanyang kinatatayuan. Ang singsing na hawak niya ay muntik nang mahulog sa panginginig ng kanyang mga daliri. Dora, ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan, ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng gulat at hindi matanggap na katotohanan. Maging si Doña Remedios ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay biglang naging kasing puti ng pader sa tindi ng pagkabigla. Hindi kumurap si Dora. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking ipinagpalit ang kanyang mga sakripisyo para sa isang huwad na ningning. Hindi ako si Dora na kilala niyo bilang alipin. Ang boses niya ay kalmado, malalim, at kasing lamig ng hanging amihan sa madaling araw. Ako si Teodora Valeriano, ang nag-iisang anak ni Don Teofilo, at ang asawang itinapon niyo sa putikan matapos ninyong pakinabangan ang bawat sentimong ibinibigay ko sa inyo. Isang mabilis na kumpas ng kamay ang ginawa ng abogado ni Don Teofilo at sa malaking screen sa likod ng entablado, lumitaw ang mga dokumentong nagpatahimik sa buong elite na lipunan ng Maynila. Ang mga bank transfer mula sa Valeriano Holdings patungo sa account ng Santos Construction sa loob ng 3 taon ay malinaw na nakasaad. Bawat buwan, bawat milyong piso na nagligtas sa kanila sa pagkabangkarote ay may nakalakip na pirma, ang pirma ni Teodora. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay nandidiri sa kawalang hiyaan ng pamilya Santos na nabuhay sa yaman ng babaeng ginawa nilang katulong. Hindi pa doon natapos ang lahat. Ibinaling ni Dora ang kanyang malamig na paningin kay Carmina na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ni Marcial. Sa isang hudyat, ipinakita ng abogado ang mga record ng utang ni Carmina, mga unpaid credit card bills, at mga pekeng dokumento ng kanyang mga ari-arian. Ang babaeng pinili mong maging reyna, Marcial, ay isang huwad na nagpapanggap na mayaman gamit ang pera ko. Wika ni Dora, ang bawat salita ay tila isang sampal na nagpaguho sa ilusyon ng dalawa. Ginagamit niya ang pondo ng kumpanya mo, na galing din sa akin, para tustusan ang kanyang marangyang buhay habang hinahayaan niyo akong maglaba ng mga dumi niyo. Tiningnan ni Dora si Doña Remedios mula ulo hanggang paa. Ang matanda ay tila lumiit sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga amigas ay nagsisimulang lumayo sa kanya
habang bumubulong ng mga salitang palamunin at scammer. Isang maliit at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dora, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pandidiri sa pagiging ipokrita ng matanda. Ang hiya na 3 taon niyang dinala ay tila lumipat sa balat ng mga taong nasa harap niya ngayon. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan, tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Marshall. Bumagsak siya sa sahig, nakaluhod sa harap ni Dora sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang boses ay nagkukumahog sa desperasyon habang sinusubukang abutin ang laylayan ng gown ni Dora. Dora, mahal, patawarin mo ako. Nagkamali ako, hindi ko alam. Pakiusap, pag-usapan natin ito. Ang kanyang pagsusumamo ay tila isang gasgas na plaka na wala ng silbi. Tatanggapin ba ng Reyna ang pagmamakaawa ng isang traidor na humihalik na ngayon sa kanyang paanan? Nandidiring inalis ni Dora ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Marshall, na tila ba ang balat ng lalaki ay isang maruming bagay na nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang pagkatao. Tinitigan niya ang lalaking 3 taon niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili, ngunit wala na siyang makitang anino ng lalaking pinangakuan niya ng katapatan. Ang boses ni Dora ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan nang muli siyang magsalita. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Huwag mong madumihan ang aking damit ng iyong mga huwad na luha, Marshall. Nabuhay ka sa isang malaking ilusyon na ikaw ang hari. Ngayong gabi, hahayaan kitang mamatay sa loob ng ilusyong iyon. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan, lumapit ang punong abogado ng Valeriano Holdings at inilabas ang isang makapal na folder. Inihayag nito sa harap ng lahat ng bisita na ang lahat ng ari-arian ng pamilya Santos, kasama na ang mansyong tinitirhan nila at ang mga sasakyang ipinagmamalaki nila, ay nakapangalan na ngayon sa ilalim ng Valeriano Holdings dahil sa hindi mabayarang mga utang at pagsandig sa pondong mula kay Theodora. Ang balitang ito ay tila isang dambuhalang alon na tuluyang gumuho sa bawat pangarap ni na Marcial at Doña Remedios. Wala na silang matitirhan bukas. Ang bawat marangyang bagay na nakapaligid sa kanila ay kukunin na ng batas sa loob lamang ng ilang oras. Hindi nakayanan ni Doña Remedios ang bigat ng kahihiyang ito. Ang kanyang mga dating amigas, na kanina lamang ay nakangiti sa kanya, ay nagsimula ng magtawanan ng mahina at magbitiw ng mga salitang scammer at palengkera na nagpapanggap na elitista. Ang matanda ay napahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng pulang alak na kanyang ininom, bago ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at bumagsak siya sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinumang lumapit upang siya ay tulungan. Ang kanyang reputasyon, na tanging bagay na mahalaga sa kanya, ay tuluyan nang nalibing sa harap ng lipunang pilit niyang nilinlang. Sa kabilang panig ng entablado, nagsimula ang isang madilim at pangit na tagpo sa pagitan ni na Marcial at Carmina. Dahil sa takot at kawalan ng pera, sinimulang sisihin ni Marcial ang kanyang kerida sa lahat ng nangyari, habang si Carmina naman ay sumisigaw na ginamit lamang siya ng lalaki. Ang kanilang pag-aaway ay humantong sa isang marahas na pagsasabunutan at pagtutulakan sa harap ng lahat, na lalong nagpatingkad sa kanilang kawalan ng dangal. Pinagmamasdan sila ni Dora ng may halong awa at pandidiri,
habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa entablado upang pusasan si Marshall dahil sa ebidensya ng embezzlement na nakuha ni Dora mula sa vault. Bago tuluyang tumalikod si Dora upang lisanin ang impyernong iyon, dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang maliit na pitaka ang lukot at maruming 1,000 piso, ang perang ibinigay sa kanya ni Marshall noong gabi ng kamatayan Manang Rosa. Sa harap ng lahat, inihagis niya ang pera sa mukha ni Marshall na ngayon ay nakaposas na at nanginginig sa takot. Ayan, Marshall, ibinabalik ko ang presyong ibinigay mo para sa buhay ng taong nagmahal sa atin. Bilhin mo na iyan ng kabaong para sa iyong dangal dahil simula ngayong gabi, wala ka ng kahit ano. Naglakad si Dora palabas ng ballroom kasabay ng kanyang ama. Ang kanyang bawat yabag ay puno ng kalayaan at bagong lakas. Hindi na niya nilingon ang mga pagsigaw at pagmamakaawa ni Marshall na umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Sa labas, ang sasakyang naghihintay sa kanya ay handa nang ihatid siya sa isang bagong simula. Ngunit habang nakaupo sa loob ng tahimik at marangyang sasakyan, unti-unting bumagsak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa wakas ay natapos na ang mahabang gabi ng kanyang pagtitiis. Ang imperyo ng mga Santos ay gumuho na at kasabay nito ay ang paglaya ng kanyang sugatang kaluluwa. Ang hangin sa loob ng masikip na selda ay mabigat sa amoy ng kalawang at luma ng pawis. Sa gitna ng madilim na sulok, nakaupo si Marcial sa isang matigas na bangko. Ang kanyang dating mamahaling tuxedo ay gusot-gusot na at puno ng mantsa. Nang marinig niya ang mahabang tunog ng pagbukas ng mabigat na pintong bakal, mabilis siyang tumayo at lumapit sa mga rehas. Doon ay nakita niya si Dora, ang babaeng binuo niya ang buhay sa pamamagitan ng pananakit. Ngunit ngayon ay nakatayo ng may dignidad at ningning na hindi niya kailanman maaabot. Dora, mahal, alam kong darating ka. Pakiusap, ilabas mo ako rito. Ang boses ni Marcial ay nagkukumahog at basag. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal. Patawarin mo ako sa lahat. Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang pala ang tunay na nagmahal sa akin. I still love you, Dora. Mag-umpisa tayong muli. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Tinitigan siya ni Dora ng may malalim na katahimikan, isang tingin na walang bakas ng galit kundi purong kawalan ng pakiramdam. Mahal? Ang boses ni Dora ay mahinahon ngunit may talim ng katotohanan. Hindi mo ako minahal, Marshall. Ang minahal mo ay ang aking pananahimik habang ginagawa mo akong alipin. Ang minahal mo ay ang perang palihim na bumubuhay sa iyo. Ngayong wala na ang lahat ng iyon, ang tanging mahal mo na lang ay ang iyong sarili. Dahan-dahang inilapag ni Dora ang isang huling dokumento sa maliit na lamesang nasa pagitan ng mga rehas. Ang mga papel para sa kanilang annulment na ganap ng pabor sa kanya. Walang makukuha si Marcial kahit ang pangalan ni Dora ay hindi na niya maaaring dalhin. Nabuhay ka sa isang ilusyon na ikaw ang hari, Marcial. Ngayong gabi, ang huling hiling ko ay mamatay ka sa loob ng ilusyong iyon habang pinagmamasdan ang kawalan. Wika ni Dora bago siya dahan-dahang tumalikod at hindi na muling lumingon sa mga pagsigaw ng kanyang dating asawa. Paglabas niya ng kulungan, nakatanggap si Dora ng balita mula sa kanyang mga tauhan tungkol sa iba pa niyang mga kaaway. Si Doña Remedios, na dating reyna ng lahat ng mga pagtitipon, ay nakaratay na ngayon sa isang pampublikong ward ng ospital matapos ma-stroke dahil sa labis na kahihiyan.
Ang matanda na laging nandidiri sa amoy ng mahihirap ay napapaligiran na ngayon ng mga pasyenteng hindi niya kilala. Walang sino mang lumalapit upang siya ay alagaan o kamustahin. Samantala, si Carmina naman ay naging isang anino na lamang, palipat-lipat ng tinitirhan upang iwasan ng mga taong hinahabol ang kanyang mga utang, unti-unting kinakain ng sarili niyang mga kasinungalingan. Sa loob ng marangyang opisina ng Valeriano Holdings, hinarap ni Dora ang kanyang ama na si Don Teofilo. Ang malalaking bintana ay nagpapakita ng naglalakihang mga gusali ng Makati, ngunit ang puso ni Dora ay hindi narito nakatuon. Papa, salamat sa lahat ng tulong mo, pero hindi ko pa kayang hawakan ang imperyong ito. Pag-amin ni Dora habang dahan-dahang niyayakap ang kanyang ama. Kailangan ko munang hanapin ang kapayapaang 3 taon kong kinalimutan. Gusto kong pumunta sa probinsya at magtayo ng isang pundasyon para sa mga kababaihang tulad ko noon, yung mga walang boses at patuloy na inaabuso. Ngumiti ng may pag-unawa si Don Teofilo at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Gawin mo ang anumang magpapahilom sa iyong puso, Theodora. Narito lang ako upang suportahan ka. Bago tuluyang lisanin ang Maynila, dinalaw ni Dora ang puntod ni Manang Rosa. Ang sementeryo ay tahimik at ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-aspas ng hangin sa mga puno. Inilapag ni Dora ang isang pumpon ng sariwa at mapuputing rosas sa ibabaw ng marmol. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan ng matanda, habang ang rosaryong gawa sa kahoy ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang palad. Salamat, Manang, dahil sa iyo, nakita ko na ang aking korona. Hindi na ako muling yuyuko sa sinuman. Pulong niya ng may pangako. Sumakay si Dora sa kanyang sasakyan, dala ang kaunting gamit at ang isang pusong punong-puno ng pag-asa. Habang binabagtas ang daan patungo sa kabundukan ng Baguio, naramdaman niya ang sariwang hangin na dumadampi sa kanyang pisngi. Ang bawat kilometrong lumalayo sa kanya sa mansyon ng mga Santos ay tila isang paghilom sa bawat sugat ng kanyang nakaraan. Malayo na siya sa ulan ng Maynila, handa nang salubungin ang sikat ng araw sa sarili niyang mundo. Lumipas ang ilang taon, at ang malamig na simoy ng hangin sa kabundukan ng Baguio ang naging saksi sa muling pagkabuo ng isang pusong minsan ng dinurog ng ulan at pagtataksil. Sa loob ng isang malawak at payapang bakuran na napapaligiran ng mga puno ng pino, masayang nagtuturo si Dora sa isang grupo ng mga kababaihan. Ang mga kamay niya na noon ay puno ng mga hiwa at lapnos mula sa paglilingkod sa mga taong walang utang na loob, ay abala na ngayon sa paghawak ng mga tela at pagtuturo ng mga hakbang tungo sa sariling kakayahan. Ang kanyang pundasyon ay naging silungan ng mga babaeng nawalan ng boses, mga biktima ng pang-aabuso na tulad niya ay naghahanap din ng paraan upang muling suutin ang kanilang sariling korona. Nararanasan na ni Dora ang tunay na kaligayahan na hindi nakadepende sa pag-aproba ng ibang tao. Nakakakain siya ng tahimik at mainit na pagkain, nakakatulog ng mahimbing sa gabi nang walang takot sa mga matatalim na salitang maaring bumungad sa kanya sa umaga, at higit sa lahat, wala nang nagdidikta ng kanyang halaga bilang tao. Nang mabalitaan niya ang balitang pumanaw na si Doña Remedios sa loob ng isang pampublikong ward dahil sa katandaan at sakit, hindi nakaramdam ng galak si Dora. Wala rin siyang iniyak na luha. Napatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil nararapat ang mga santos sa kapatawaran,
kundi dahil nararapat ang kanyang sariling kaluluwa sa kapayapaan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon, at ang kapatawarang iyon ang naging susi upang tuluyan niyang mabitawan ang bawat tanikala ng kahapon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtuturo, biglang bumuhos ang isang banayad na ulan. Sa pagkakataong ito, hindi na kumaripas ng takbo si Dora upang humanap ng masisilungan. Hindi na rin siya nakaramdam ng hapdi o alaala ng gabi ng kanyang anibersaryo kung saan siya ay ginawang alipin sa ilalim ng bagyo. Sa halip, lumabas siya sa gitna ng bakuran at hinayaang dumampi ang mga malamig na patak ng tubig sa kanyang nakangiting mukha. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang banal na pagbabasbas. Ginuguhit ang kanyang pisngi hindi bilang luha ng pighati, kundi bilang simbolo ng patuloy na paglago at paglilinis. Ang ulan ay hindi nakaaway, kundi isang kaibigan na nagpapaalala sa kanya na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang lupa ay laging nagiging mas mataba para sa mga bagong simula. Ang naging aral ng kanyang buhay ay malinaw na nakaukit sa bawat kilos niya. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang sinakripisyo para sa maling tao, kundi sa lakas niyang piliin ang kanyang sarili sa gitna ng kaguluhan. Isang maliit na bata na anak ng isa sa kanyang mga estudyante ang dahan-dahang lumapit sa kanya at nag-alok ng isang maliit na payong. Ngunit sa halip na kunin ito, dahan-dahang hinawakan ni Dora ang kamay ng bata at magkasama silang nagtampisaw sa gitna ng mahinang ulan. Sa bawat tawa ng bata at sa bawat ngiti ni Dora, naramdaman niya ang ganap na paghilom. Ang dating alipin sa ulan ay isa na ngayong reyna ng sarili niyang mundo, malaya, matapang, at puno ng nag-uumapaw na pag-asa sa bawat bukang liwayway na darating.